welcome our preacher. Let us welcome Brother Ramil as he gave the word of God. Let us all stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us the freedom to worship you, the freedom to praise your name, Lord. Salamat, Ginoo, sa kaayo, kag sa katutong maginhatag mo sa kabuhi namon. Ginoo, i-bless ang tagsa-tagsa nga rin. I-bless, Lord, ang katawan mo, Lord. Subong kami, Ginoo, magapamati naman sa iyong pulong. I-bless kami, Ginoo, sa inigig katiliyon. Dalayawon ang iyong ngalan. We appreciate your goodness. Dalayawon ikaw, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Mga pungko, kamusta? Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Yes. Dalayawon ang Diyos sa aton to nga. No, kabalo ka mo, brethren, ang Word of God, wala nagkulang sa pag-advise sa aton. Diba? Siling ni Apostle Paul, siling niya, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Kita ka? Si Apostle Paul, naghambal sa aton nga, be not conformed to this world. But silingon, hindi kita magkumpormi sining kilibutan. No? Nga nakahambal si Apostle Paul nga hindi kita magkonformi sining kalibutan. Ano bala ang ari sa kalibutan? This world, siling sang isa ka hulubaton nga, this world lies in wickedness. Di ba? Ang kalibutan, subong, nagasandig sa ginatawag nga kalautan. Biskan di ka magkanto, always ang tao malaot. Di ba? Bangot ina sang kahimuan sang isa nga nagdala sang kinatawag nga korupsyon sa aton tanan. So ang tao naging korap, bangod sang kinatawag nga kalautan nga ginhimo iya. So that's why, kung lang tao naton bala maghambal kita wickedness, di ba malain? Pero lang tao naton ang view sang Bible kung ano ang ginatawag nga wickedness. Kaya kalibutan ko no, nagalies in wickedness. Siya wickedness in the Bible means, sila niya, acting contrary to God's will. But silingon, magsiling ka acting contrary, but silingon, naga-against ikaw sa will sang Diyos. Hindi ka gusto kung ano ang will sang Diyos, but silingon, against ikaw, contrary ka sa will of God. Encompassing evil thoughts. But silingon, ang always ang mind sang tao subong malaot. They are always wicked sa tubangan sang Diyos. Why? Because ang tao subong, nag-perform lang yang what is right in their own eyes. Kung ano yang maayo, kung anong matarong sa iya nga pamatsagan, amo na yang himuon sang tao. O bangot ang tao, wala iya nagalakat according sa will sang Diyos. So supposed to be, dapat, ang tao, nagapamati kita sa Espiritu sang Diyos. Nagapamati kita, always kita, kabalo kita mag-discern sang what is good and what is bad. Sinya, encompassing evil thoughts and intentions. Ang mga intentions ta kisa, hindi amo. Di ba? Ang mga handom naton, hindi amo. And action naton is like deceit. Deceitfulness ang action naton. So nga, isa, nagapakita ikaw nga matarong ikaw sa imo abyan. But, sa tutuod lang, hindi ikaw matarong sa tubangan sang Diyos. Okay? Siling niya, ang tao subong nagalakat sa violence, ang tao subong nagalakat sa pride, and last, siya, stemming from a corrupted human heart. Ang tao subong silingon, ginakulkulya ang kahikuan sa iyang nga tagipusoon. Ang tao subong ara ang always ang kahikuan nga ginapinsar sang tao. Siling niya, and contrasting sharply with righteousness. Ang tao hindi luyag sa ginatawag nga righteousness ang Diyos. Ang tao maisog sa paghimo sang wickedness, but talawit sa paghimo sang maayo. Siling niya, and often leading to judgment. So amo ina nga nagambad si Apostle Paul, conform to this world, be not conformed to this world. Hindi kita magkumporme sa ining kalibutan, bangod ang kalibutan nagalies in wickedness. So that's why ang pulong sa Diyos nagambal sa aton, redeeming the time because the days are evil. Dapat hingalitan naton ang paghimo sang maayo. Pila aton lang tawon subong, pila na lang ang nagahimo sang maayo? Sinugid ba lang nagahimo sang maayo?
Kaya ang tao subong nagalakat sa wickedness, nagalakat sa corruption. So kung aton lang tawon, ang tawa bala, ang aton nga nasyon, ang nagalid sa aton, puros corrupt. Kita ka? Puros corrupt. Sila na lang ang nagainaway, bangot hindi sila gusto, nga malampasahan sila sang isa, kundi nagailinaway sila, bangot sa ginatawag nga corruption. Diba? Nantawa bala, ano ang bali ni Miriam Defensor? Siling ni Miriam, siling niya, kamo nga mga politicians, siling niya always kamo nga naghambal, kamo nga we are honest government. Siling niya, ba't nga ang Philippines, why is the most number one corrupt in the whole world? Siling niya, ti ano magatinudluanay kita kung sino sa aton di ang corrupt? Ang corrupt? Kita ka? Kita nagatudlo, kita kisa sang ginatawag nga honest. But ang aton nga aksyon, nagadetermine kung ano ang aton nga palaabuton. So, let's open cards ang Bible, Genesis chapter 6. Verse 11. Genesis 6:11, sila niya, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ang kalibutan ko no, naging corrupt sa tubangan sang Diyos, and the earth was filled with violence. Kag ang kalibutan, nangin violente, chapter 12, and God looked upon the earth, ginlantaw sang Diyos ang kalibutan, and behold, it was corrupt. Nakita sang Diyos nga ang corrupt, ang kalibutan, for all place had corrupted his way upon the earth. So chapter 13, and God said unto Noah, the end of all place is come before me. Sabi niya, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Subot silingon, brethren, nakita sang Diyos nga ang kalibutan corrupt na. Corrupted ng kalibutan. Why nga ang kalibutan ini naging corrupt, brethren? Nga sa chapter 12, and God, sa chapter 12, bala siling sang chapter 12, and God looked upon the earth, ginlantaw sa Diyos ang kalibutan, and behold, it was corrupt, for all place had corrupted his way upon the earth. Nga naging corrupt ang kalibutan. Siling niya sa chapter 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Ang kalautan sang tawo dako na sa kalibutan, and that every imaginations of the thoughts of his heart was only evil continually. Kung aton lang tawon, brethren, kung aton lang tawon sa ini nga time, ano palang ini nga dispensasyon? Ano ni sa nga dispensasyon? Second dispensasyon? Ano ni sa nga second dispensasyon? Sir Joan, alam. Conscience? Okay. Magsiling ikaw conscience, ano ang meaning sang conscience? Conscience silong. Kupot silingon, sa ini nga henerasyon, ang ini nga dispensasyon, ginatawag ini nga conscience. Nga ang tao nagalakat according kung ano sa iya ang mayo, what was right in his own eyes. Diba? Conscience mo. So that's why, siling sang Diyos, and God was so that the wickedness of man was great in the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was only evil continually. Why? Because ang inang generasyon, ang tao nagalakat what was right in his own eyes. Why? Nga, may Diyos ang kalibutan. Ara ang Diyos, nga hindi ka magkonektar sa Diyos. Nga hindi ikaw magpangapyot sa Diyos, kaya may Diyos man ang kalibutan. Nga nagalakat ikaw according lang sa imo yung pag-insindi. So kung lang taon naton, siling nila, nga ang history repeat itself lang na. The history repeat itself. So same man sa aton generasyon. Ang tao subong nagalakat according what was right in his own eyes. Di ba? Ang tao nagalakat kita sa according lang kung ano ang maayo para sa aton. Wala kita nagalakat according kung ano ang will sang Dios sa kabuhi ta. Di ba? Ang tao mangayo na lang counsel kung natapos ng iyang natapos na ang iyang ginhimo. Di ba? Para sini sa mga pamatanon bala subong sa aton. Di ba? Pamangkuton mo gani sila kung sino ilamigo, ilamiga, wala ka sugid.
Di ba? Why kuya Miga? Why kuya Nubyo? Akigang ko na ni mama. Pero pa kamo mo lang na oh. Kibot ka naghabok nagili ang tiyan. Di ba? Di ba? Sakto hindi. Amo na. Tapos anong himuon nila? Dira na sila magasugid kung ano ang ilagin buhat nila. Subot silingon kisa ang tao nagapanguna sa lakat sang Diyos. Wala ang tao nagalakat according sa plano sang Diyos. Kita ka, bangod sang kinatawag nga corruption, siling niya, and it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved at his heart. And the Lord said, siling niya, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and creeping things, and fowls of the air, for it repented me that I have made him. Kita ka? Ang nakasala, tawo, pero pati sapat dalahig. Tanan mo nga, that is corrupt ng kalibutan. Corrupted na ang kalibutan. So, pag siling karon nga, and the Lord repented, but silingon bala, ano? Ang Diyos nakasala. Kaya ang Diyos nagrepent, naginulsol. So, ang but silingon niya na, nag-change sa sang iyang plan. And God changed ang iyang plan. Why nga? Because nakita iya ang kalibutan naging corrupt. Gusto niya nga papason ang tanan niya kalibutan. Papason niya ang tanan niya tao. Bangod sa ginatawag nga corruption. So kung ato lang tawon kita ka, that's why si Christ di bala magabalik diri sa kalibutan. Di ba? Magabalik si Christ sa kalibutan for 1,000 years. Ano ang purpose nga mabalik ni si Christ? Sa pagdula sang korupsyon. Kaya ang ibutang niya ang iyang kingdom, nga ang kingdom niya perfect sa tubangan naton. Gusto niya ipapil sa tao ang kingdom nga iya nga gusto ibutang sa aton tunga. So karon siling niya, but Noah found grace in the sight of God. Nga si Noah nakaangkon sang grasya sa tubangan sang Dios. Sino si Noah? Ano si Noah? Because siling niya, Noah was a just man. Si Noah kuno mataro nga tawo, and he had perfect in his generations. Perfect sa generation. And Noah walk with God. Si Noah nagalakat sa Diyos. Sang ini nga time, si Noah lang yang nagakunik sa Diyos. That's why siya lang ang nakitaan sang Diyos. Kaya nga, siya ang perfect sa siya generasyon. So sa aton bala generasyon, may mga tao bala nga nagalakat according sa plano sang Diyos. Isa mo na, brethren, kita ka sa una tang time, ang Israel, before sila magsulong sa gira, dakunik sila na sa Diyos. Dapanawag sila sa Diyos. Kung ang Diyos magasabat sa ila, kung ang Diyos magapakamayo sa ila. So that's why, nakita talaga nga example nga dapat, kung ano man kitang aton buhaton, sa pulong man o kung sa buhat, do it in the name of Jesus. Di ba? Kung ano tanay ang aton nga himuon, Lord, ang ari bilang himuon ko, ang ini bilang aksyon ko, nagapakamaayo ini sa imo. Kung hindi ini ginuga pa kamayo, dulaa ini. Kung ano, Lord, ang mga plano ko nga hindi maayos sa imo tubangan, kaksa Ginoo. Ibutang, Lord, kung ano ang kaayuhan nga, kung ano ang righteousness nga sa imo. Kita ka, ano ang bal ni Christ? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Why nga isikta ang kingdom sang Diyos? Nga pangitaon ta, kay ano ba ang kingdom sang Diyos? For the kingdom of God is righteousness, peace, joy in His presence. Amo ina ang gusto sang Diyos ipapil sa tao. That's why, with 1,000 years si Christ, magarin sa ini nga kalibutan. Nga, amo na ipakita ya sa aton, nga, makaangkong kita sa ginatawag nga complete righteousness. Makaangkong kita complete peace. Makaangkong kita sa ginatawag nga joy sa iya nga presensya with the Holy Ghost. Nga, agod nga ato ang ginatawag nga corruption nga iyang hindula. Mapilta nga ang kalibutan kung ang Diyos gili maga-reign sa ini nga kalibutan, there is no corruption nga maagom sang tawo. Kita ka? Kaya kung lang tawo naton ang corruption di naghalin, ang kahiguan di naghalin, sa mind. Sa sala, sa aton mind nga bangod, ang tawo nagalakat what is right in his own eyes. Kita ka? Si Lucifer, siya ang una-una nga corruptors. Nga, pila ka angels ang king corrupt ya kaging pangdalahig ya. Nga, hindi sa luyag.
Hindi sa gusto. Kaya ang gusto ni Lucifer, gusto ya, simbahon man sa. Kung gusto ya, worshipon man sa. So that's why, nakita ina sang Diyos, kag hindi maayo ina sa tubangan sang Diyos. That's why, gin-exile sa langit, ginamboy siya sa duta. So karon, sandiri siya sa duta, ano ang nakita ya? Nakita ya ang mga perfect nga gintugas ang Diyos. Wala pa to ya kaangkon sala si Eve mo. Karon, siling niya, aray, basahon ko sa Genesis chapter 3, verse 1. Siling niya, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yes, hath God said, you shall not eat of the tree of the garden? But silingon, ang yawa nagamit pa sang pulong sang Diyos. Siya naghambal bala ang Diyos nga hindi ka mo magkaon sang tree sa garden. And the woman said unto the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Siling ni Eve, siling niya, hindi kami magkaon sang, makakaon kami sang tanan niya prutas, but that tree of knowledge of good and evil, siling niya, hindi namon pagkanon, kay siling niya, once nga makaon namon or makapta namon, makaangkoy kami sa ginatawag nga kamatayon. And the serpent said unto the woman, ariyo, ang corruption, you shall not surely die. Ang panaya, but silingon sang sabtel, deception, madayaon. Yeah, for God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree of desires to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So kung lantawan mo, ano ang butang nga nahimo ni iba nga nakaangkon sa sangsala sa tubangan sang Dios? Nga nagpasugot sa ginahimo sa iya sang demonyo. Why? Because kabalo ka mo, si Eve, he walk what is right in her own eyes. Nga naglakad siya si Eve according sa iya nga painuino. Naglakad si Eve according sa iya nga pag-insindi nga abiya, makaya yang iya nga ginaistorya. Nga wala sa kabalo nga iya ginaistorya, full of deception. Matayaon to yang yawa. So karon, nakipag-away sa, nakipag-istorya sa. So anong nagwa? Why sa mahimo, perdi sa nga, wala sa sang i-cover mo sa iya kawalingon. Wala sa sang itabon. Supposed to be dapat, si Eve, ma-inquire to sa dapat sa Diyos. Ginoo, ariyo nag-istorya sa akon ang demonyo, ano ni ang mayo di? Dapat na nga mo to sa galing kay nga naglakat sa according niya sa iya nga pag-insindi. So that's why nakaangkon sa ginatawag nga deception, naangkon sa ginatawag nga pagdaya. So that's why kung imo lang tawon ang ginhimo ni sangyawa sa iya, ginatawag ato sa ginatawag nga corruption. Kaya kung lang tawon naton makambal kita balas ang corruption, kung lang tawon lang naton ang meaning sa dictionary, magambal kita nga dishonest, lack of integrity. Pero lang tawon naton ang ginatawag nga corruptions in the Bible. So siling niya, in the Bible, corrupt means a state of moral decay. So ano bot silingon? Bot silingon, ang imo moral, gina-decay bala bot silingon, ginakaangkon ka sa ginatawag nga daw decomposition sa imo nga moral. So that's why kita ka nung ambal sang Corinthians, siling niya, be not deceived. Be not deceived. Siling niya, hindi ka maging kaangay kay Eve. Siling niya nga, si Eve kin-deceive mo. Siling niya, moral communication, corrupt good manners. Lantawa bala, anong ginimo ni Eve? Si Eve, naging deceive. Kaya nga, nakipag-ariglo sa yawa, sa iya lang nga mentalidad. Wala ka sa ikasarang sa yawa kung imo lang ang mentalidad ang imo ibato. So dapat, kung makipag-away ka sa demonyo, gamitol mo gidya ang pulong sang Diyos.
use kagid niya sang pulong sang Dios. That's why amo na nga kambal siya, be not deceived nga hindi ka mag-action according kung ano lang ang ara sa imo mind. Consult kagid anay sa word of God. Pangitaon mo gid ang pulong sang Dios, pangitaon mong kayo sang Dios nga evil communications, corrupt good manners. That's why siling niya ang maghambal ikaw sa ginatawag nga korupsyon, a state of moral decaying. But silingon ang imo nga moral ginaguba. Ginawala ikaw ginapalakat sang insakto sa tubangan sang Dios. Siling niya, in the Bible, corruption means spiritual pollutions. Magsiling ikaw spiritual pollutions, ano? Ang imo nga espiritu polluted, higgo. So, put silingon kung higgo, anong mahimo mo? Why ka mahimo? Kaya nga, pollute ka mo. So, that's why, kita ka siling niya to sang ambal ni Apostle Paul, be not conformed to this world, and renewing, kita ka da, i-renew mo ang imo nga mind, kag ang imo nga understanding sa tubangan sang Dios. Sila niya, and divisions from God's righteousness. But silingon, nagapalayo ka sang righteousness ang Dios sa imo kagalingon. Why nga? Corrupt ka mo. Corrupted ang imo mind. But silingon, higgo ang imo mind. Why ikaw nagalakat according sa will sang Dios? Sinya, and stemming from sin and express spiritual death. Maghambal ikaw stemming from sin, ano? Ginakumkumo ang sala. But silingon, ginapadako mo ang sala sa imo kagalingon and expresses as spiritual death. But silingon, ang sala nagapadulong sa ginatawag nga kamatayon. Kita ka? Ano na ganay ang siling sa scriptures? Kung ikaw, for the wages of sin is death, siling niya, kaya kung ikaw kung nagapanamkon sa sala, ang sala, magapamunga sang kamatayon. Siling niya, ang another meaning sa ginatawag nga corruption, disobedience. Ang disobedience, abi nyo, kasimple lang, bugat-bugat na nga sala sa tubangan sang Diyos. Mag-disobey ka. Mag-disobey ka, wala ka pamati sa pulong sang Diyos. Gina-reject mo ang knowledge sa imo tubangan. Kaya nga, ang pulong sang Diyos, always ka gina-counselan, ginalaygayan ka, ginapakita sa imong matarong, but you disobey sang word of God because gina-reject mo ang knowledge sa pulong sang Diyos. Ang tao wala nagapamati sa pulong sang Diyos nga, basta amo na, ang tao nagalakat according what is right in his own eyes. Amo na, brethren, nakabudlay sa ginatawag nga korupsyon. Ang korupsyon niya sang una pa ni. That's why ang korupsyon, dulaon ni sang Diyos, kag ang Diyos magapasad sang iya nga kingdom. Amo na ang Diyos magabalik sa ini nga kalibutan, agod nga ang korupsyon sa kalibutan, madula, kag ang iya kingdom, amo ang butang sa aton tutubangan. Sila niya, injustice, idolatry, perversion, affecting individual societies and system, leading to a breakdown and spoiled. So kita ka, brethren, kung ikaw gili corruptors ka, nagalakat ikaw sa injustice kag idolatry. Ti ano na nga mga bugat na nga mga sala nga kun imo mahangpan. So that's why siling sang Bible, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Kita ka? Hindi kita kuno magpadaya. Ang tao, madayaan mo lang, kung nagalakat ka always sa imo, pirmi nga, paminsaron. Ang tao, madayaan, kung always ka lang nga matyagan mo, insakto ka. Kita ka? Kanami, gid sa ginatawag nga, stop, look, and listen. Hindi ka anay magpadali-dali, stop, anay, punduy, anay, planuhi. Kung anong butsilingon da. Lantawa, kung makaya mo or hindi. Makaya mo kung may Diyos nga kakupod ka, pero kung wala, natawa bala ang Israel? Kita ka? Pagro sila nga tao. Pero, ginperdi lang sila sang lugar nga ay nga mga jutay-jutay, kagagmay, kagamay lang nga lugar. Nga, pangot nagalakat sila, abi nila, kaya nila. Wala sila naglakat nga may Diyos nga kaupod nila. So that's why, gusto sang Diyos nga ang tao maga-communicate sa Diyos. Amo na yang gusto sang Diyos mo, nga dapat, supposed to be kita tani, makaangkon kita ya sa ginatawag na complete nga connecting sa Diyos. May ara kita bala nga connection sa Diyos. Always kita naga-connect sa Diyos. Siling niya. That's why, si every rin, nakaangkon sa ginatawag nga sala, bangod, he walk
with his own eyes. Why sa nag ano sa Dios mo? Why sa ngayo counsel sa Dios? So that's why kung aton sa chikon, siling niya to sang be not deceived, evil communications, corrupt good manners. Diba? Nabalaan ta naman na, ano maghambal ikaw sang ginatawag nga corrupt communications. Una-una, nabalaan naton, ang corrupt communications, lying tongue. Diba? Butigon ka, ginakurap mo ang moral sa isa katawo. Ano pagid? False witness. False witness ka, wala ka nagasugid sang mayo. Ano pagid? Wala pa mo yayaw. That is a corrupt mind na sa corruption na ang ginahatag mo. Ano pagid? Nagasabat-sabat ka sa hindi insakto. Okay ang pagsabat. Kita ka, be angry and sin not. Pero kung hindi na insakto ang imo pagsabat, corruption na sa imo kagalingon. Ginadala mo ang kahikuan sa imo kagalingon. So that's why, kung lantawo nato ng Ephesians chapter 4 verse 29, Carl. Ephesians chapter 4 verse 29. Siling niyo, let no corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Kita ka? Siling niya, be not deceived. Siling niya, ano na galing next na? Be not deceived, evil communications, corrupt good manners. Ang pakipag-abyan sa malaot, nagaguba sang imo moral, nagaguba sang imo manners. So karon, siling sang Ephesians, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yeah, but that which is good to the use of edifying, that it be minister grace unto the hearers. Why? Kanami, brethren, kung always mo nga ginagabuka sa imo baba, word of God. Diba? Kanami, kung always nga nagagawa sa imo ba, kalantahon, hymns sang kalantahon sang Diyos. Nga, nagahatag ikaw edifying sa nagapamati sa imo. Nagahatag ikaw sang kaayo nga butang sa mga tao nga nagapamati sa imo. Lantawan nyo bala, ang tao nga makita mo always nagapamuyayaw, may maayo ka bala nga makitaan sa iya? Wala. Kaya nga, corruption na. That's why evil communications, corrupt good manners. So that's why siling sa Ephesians, let no corrupt communications proceed out of your mouth. But silingon, wala gid sang corruptions nga magagawa sa imo baba. Wala sang pamuyayaw, wala sang binutig, wala sang false witness. Nga, kung try ta na nga tadlungon, ginabutang tang aton kaugalingon sa insakto nga butang. Ginatadlong tang aton kaugalingon, wala kita nagahimo sang butang nga against sa Dios. Kaya nga, ang corruption, amo ina ang butang nga gusto gid dulaon sang Dios sa kalibutan. That's why, sa time pa lang ni Noah, ang corruption, ano ginhimo ya? Ginhukman niya paagi sa tubi. Nga agod ang tawo nga tanan nga mga corrupted, magkaladula, kag maislan sang mayo. But sa gihapon, ang yawa, ara. That's why, sang si Christ na nga magarin sa ini nga kalibutan, gapuso niya ang yawa, agod, wala sang magakurap sa aton. Wala sang tinatawag nga corruptor sa aton. So siling niya, that you put off concerning the former conversations, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Ano bala? Kita ko nung tao sang una, hindi kita mambal nga maayo, but sigon, corrupted kita nga tao. Halin pa sa, pagkatao pa lang naton, corrupted na kita. Nga, pagkatao pa lang naton nga, corrupted kita nga. Why? Because gintawo kita sa sala. Kagin panamkon kita sa sala. That's why corrupt ng aton mind. So siling ni sa Ephesians, that you put off concerning the former conversations, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. According sa madayaon nga lust. Ano bala ang lust? Ano bala ang lust sa kalibutan? Kita ka? Ano gani? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ara na iya sa aton.
So karon siling sang Ephesians, and be renewed in the spirit of your mind. But silingon tadlungon ta ang aton panguna-una. Nga, paano ta na madaog ang amuna nga butang? Word of God. Di ba? Kita ka? Sang si Saul, sang ginsudlad sa sang malaot ng espiritu, lain ang iya panguna-una. Ano iya gintawag? Gipangita iya ang maayo nga manugtukar sang Dios. Gipangita iya si David, agod gang iya nga mind, nag-renew, nagtadlong. So that's why kita pangitaon tagit ang Word of God. Always bala ka mo nagabasa sang pulong sang Dios? Dibe, honest lang sinugid ang gabasa sang pulong sang Dios. Oh, Sister Rosemary, sino pa? Brother Adrian, sino pa? Si Angel. Gabi, kita ka? Abi nyo, brethren, kanami bala magbasa sang pulong sang Dios. Ma-inspired ka gidya? Isa gabasa ka, gahibi ka. May time man nga nagakadlaw ka. Nga, gina-express mo kung ano ang balatsagon nga ara sang Dios, masapuan mo si mo kabuhi. Sila niya, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kita ka? Ano bala? If a man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pinsara bala? Kung ara ka kay Kristo, ang tanan to nga, daan to nga ginahambal ni sang Ephesians nga, the former conversations, the old man, wala na to. Nga, naging bag-o ka nga tinuga, tadlong ka nga tinuga, amo na ang gusto sang Diyos, ang bag-o nga tinuga. That's why kita ginbaptize, kita agod makaangkon kita sang newness of life. Makaangkon kita sang bag-o nga pagkatawo. Kaya nga, ato ang daan naton nga tawo, ano to? Corrupt to according to the deceitful lust. Corrupted to, hindi to maayo. That's why, amoy na nga ginbaptize, ikaw, ginpatulo sang Diyos ang iya dugo, agod makaangkon ikaw sang complete nga pagkatawo si mo ko galingon. Maangkon mo gidya ang the best na iya gidya sang Diyos. So amo na iyang ginapangita sang Diyos. Sila niya, wherefore, putting away lying. Kita ka sa chapter 25. Hindi gidya nimo ya dapat pagdalo ng binutig. Kaya nga, kabudlay sang ginatawag, brethren nga, butigon ka. Nga anong butigon? Nagapadula sang integrity sa katawan sang Diyos. That's why ang dishonest, ang lack of integrity, ano na? Resulta ina sang korupsyon nga ginhimo mo sa Diyos. Mga resulta na sang korupsyon nga ginhimo mo sa Diyos. Sila niya, speak every man truth with his neighbor. Diba? Kanami nga advice, hambal ikaw ya sang truth sa imo nga mga neighbor. Sila niya, for we are members one of another. Kita ka? Si Christ, always gidya gambal si Christ nga, dumduman nyo ang inyong mga kauturan. Ipakita nyo kung paano nyo pagpalangga sa akon, ipapil nyo man yung palangga nyo niyo utod. Kita ka siling ni Christ, siling niya, hubo ako, kag wala nyo ako gipambistihan. Ginggutom ako, kag wala nyo ako gipakaon. Ginuhaw ako, kag wala nyo ako ginpainom. Naghambal ang tawo siya. Siya Ginoo, sa diin nga uhaw ka nga wala ka namon ginpainom. Kag sa diin Ginoo nga gutom ka nga wala ka namon ginpakaon. Kag sa diin Ginoo nga naked ka nga wala ka namon ginpabistihan. Ano sabat ni Christ iya? Kung nahimo nyo ni sa akon, nahimo nyo na sa akon, kubos nga alagad. Kita ka? That's why, ang pagpalangga sa kauturan, ang pagpalangga sa tagsa-tagsa, why na iya ginadula sang Diyos nga, dira ka mo makitaan that you are my disciples. Kung agod nga masapuan kita, makita manggid sang bilog nga kades, nga maayo kita nga tawo, nga we are disciples sang Diyos, makita iya nga tagsa-tagsa kita, naga pinalanggaanay. Makita iya nga tagsa-tagsa kita, naga binuligay. Nga mo na bala, kung sino may kasakit sa isa, kasakit sang tanan. Hindi nga kasakit siya lang da. That's why ari kita din sa pagbulig sa aton mga brethren. That's why ang pulong sa Diyos wala nagkulang sa pag-advise sa aton, sa paghatag sa complete nga idea sa aton kung ano ang himuon naton, that what is right and perfect will of God. Diba? So amo na brethren, tandaan tagid na ang corruptions
malaot ina nga butang. Wala ina nagadalas ang kayuhan sa tubangan naton. Halin pa sang una ang korupsyon ara na. So that's why agod nga hindi kita madayaan, be not conformed to this world. Hindi kita kay nga this world lies in wickedness. Ang ini kalibutan malaot na. So that's why, as I said, redeem the time because the days are evil. But silingon, himo kita sang maayo samtang may ara pa. Kaya nga, kadamo maisog sa paghimo sang wickedness. But, sa ginatawag nga matarong, jutay lang ang nagahimo sang matarong. Kung jutay lang, sa ining aga, suguran ta na. Praise the Lord, dalayawon ang Diyos sa aton tuna. Yes, we thank Jesus sa iyang mga pulong nga padayon nga nagalabot sa aton. As I invite everyone nga magtindog and let's worship